Ang pangalawang loser, syempre, si Ontivirus. Okay. Bakit siya naging loser? Well, unang-una, naging malinaw sa mata ng lahat na merong portable utak si Risa Ontivirus. Bakit? Wala naman siya sinasabi na hindi niya binabasa eh. Meron siyang staff na nasa likuran niya, nag-aral po yan sa UP College of Law, at lahat ng tanong niya, lahat ng mga sasabihin niya, ibinibigay sa kanya. Sige nga, tanggalin natin yung naging estudyante namin sa UP College of Law na abogada. Tignan natin kung may mangangawa pa yung Risa Ontivirus. Wala pong mangangawa yan. Pangalawa, bukod pa doon sa malinaw na wala naman siyang sinasabi na hindi binabasa, hindi siya nagtagumpay na palabasin na kriminal ang Rodrigo Roa Duterte. On the contrary, habang dinidiin niya si Rodrigo Roa Duterte, abay naninindigan si Rodrigo Roa Duterte. Wala akong pinagsisisihan. Uulitin ko muli yan kung ako'y mabibigyan uli ng pagkakataon. Bakit? Dahil obligasyon ng presidente na protektahan ang buhay ng mga inosenteng mga sibilyan at hindi ang mga kriminal. At paulit-ulit siya. Hindi siya nagpatrap na yung tanong niya na ina-assume mo ba yung responsibility sa pagkamatay ni Kian? Abay, sinabi nga ni Presidente, may pagkakaiba doon sa pulisiya na all-out war laban sa droga. Pero alam ng mga pulis, dahil meron namang mga operations manual, na dapat yung kanilang gagawin sang-ayon sa batas. Paano naman niya maitatrap ang isang naging piskal doon sa usaping legal? Eh, ang ginagawa niya, may portable utak nga siya. Kung wala yung nagbibigay sa kanya ng mga sasabihin, wala siyang masasabi. So paano niya maitatrap? Paano niya makaka-elicit ng isang confession or admission galing sa isang dating piskal? Eh yan yung buhay niya. Araw-araw nung napakatagal din ng panahon na siya ay naging piskal. At syempre naman, napakatagal na rin niyang nanunungkulan bilang isang mayor at presidente. So alam niya talaga ang batas. So nagmukhang kawawa lang si Ontivirus para siyang iyak ng iyak pero wala siyang nakuha Presidente Duterte.